Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Tara fam at sama-sama nating alamin kung sino nga ba talaga ang umaatake ngayon sa Holy Land Marijua. Sana pala i-like niyong videong to at sana huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa kalagitnaan nga fam ng operasyon ng mga Holy Knights na pagdukot sa mga batang giants upang magsilbing kanilang mga hostages para mapasunod ang buong Elbaf, ay labis naman ngang kinagulat ng lahat nang bigla na lang pumasok sa eksena ang pinakamalakas na kalaban sa serye. Walang iba kundi ang mismong pinuno ng world government na si Im-sama sa pamamagitan ng pagsabi niya sa katawan ni Ganko. Kahit nga fam ang mismong mga miyembro ng Holy Knights ay labis ring nabigla sa hindi inaasahang pagkilos na ito ni Im-sama. At kasabay nga ng kanyang pagdating ay ang nakakagulat rin niyang naging pahayag na nagpapaliwanag kung bakit siya napilitang gumawa ng aksyon imbes na hintayin na lang matapos ang operasyon ng kanyang mga Holy Knights. Dito nga fam may kinwestiyon ni Im-sama sina Saint Summers at Saint Killingham kung bakit raw ba natatagalan sila na kumpletuhin ang kanilang misyon. Ipinaliwanag dito ni Im-sama na kasalukuyan nga raw nilalamon ng maladagat na apoy ang buong Holy Land Marijua at yan raw ang dahilan kung bakit ngayon mismo nila kinakailangan ng karagdagang persang militar na may bibigay ng mga mandirigmang giants mula sa Elbaf. Dito may dalawang mahalagang bagay ang kailangan nating pansinin sa naging pahayag ni Im-sama. Una yung malaking sunog na tumutupok ngayon sa Marijua at pangalawa naman ay ang pangailangan ni Im-sama ng reinforcement sa Holy Land sa lalong madaling panahon. Ang dalawang bagay nga na yan may nangangahulugan lang na may umaatake sa Marijua sa mga oras na to. At kung sino man nga ang umaatake ngayon sa Holy Land ay nagtataglay ng malaking persang militar. Dahilan upang mapilitan si Im-sama na siya na mismong kumilos at gumawa ng paraan upang matapatan ng persa ng mga individual na umaatake ngayon sa mga Celestial Dragons sa Marijua. Grabe fam, imagine niyo yun? Ang immortal at hindi napipinsala na si Im-sama ay nangangailangan ng karagdagang military force para lang may pagtanggol ang Holy Land. Not to mention ang malahalimaw sa lakas ng mga Gorosei at Marine Admirals na tila ba hindi pa rin sumapat para pigilan kung sino man nga ang grupong yun na umatake sa Marijua. Base pa nga lang dyan may magkakaroon na tayo ng ideya kung sino at gaano nga ba talaga kalakas ang grupo na naghahasik ngayon ng kaguluhan sa tahanan ng mga Celestial Dragons. Pero teka muna pala fam, kung kayo bang tatanungin, may naisip ba kayong isang grupo na may sapat na lakas at persang militar na kayang mahigitan at ma-overwhelm ang pinagsamang lakas ng mga Holy Knights, kagaya ni Saint Shamrock at ng iba pang mga miyembro nito na wala sa Elbaf? Mga Gorosei kagaya ng napakakukunat na sina Saint Mercury, Saint Nusjuro, Saint Mars, Saint Jupiter at Saint Garling? Ang malahalimaw sa lakas na Marine Admirals katulad ni na Fleet Admiral Akainu, Admiral Kizaru, Admiral Fujitora at Admiral Ryukugyu? At higit sa lahat fam, ang immortal at pinakamalakas sa lahat ng mga karakter sa kwento na si Im-sama. Tamang sagot niyo fam, wala. Dahil wala naman talagang isang grupo na kayang tumapat sa pinakamalalakas ng mga individual na kasapi ngayon ng world government. At yan ang dahilan fam, kung bakit masasabi natin hindi lang iisang grupo ang siyang umaatake ngayon sa Marijua, kundi dalawa. Ang tinutukoy nga natin dito ay ang dalawa sa pinakamalalakas na organisasyon ngayon sa One Piece. Una yung isa sa Four Emperors of the Sea na Blackbeard Pirates na pinangungunahan ng nag-iisang miyembro ng maalamat na Davy Clan na si Marshall D. Teach. At ang ikalawa namang grupo ay direktang lumalaban sa world government na Revolutionary Army na pinamumunuan ng tinuturing na most wanted man in the world na si Monkey D. Dragon. Tamang narinig nyo fam, malaki talaga ang posibilidad na ang dalawang grupong ito na ngang magkasamang umaatake ngayon sa Holy Land, na siya rin namang dahilan kung bakit nilalaman ngayon ng maladagat na apoy ang tahanan ng mga Celestial Dragons.
Yan rin ang parehong rason kung bakit bigla na lang napatakbo ngayon si Imsama sa Elbaf upang gumawa ng paraan na makakuha ng karagdagan pang military power mula sa mga mandirigmang giants para lang matapatan ng pinagsamang pwersa ng Revolutionary Army at Blackbeard Pirates. Pero paano nga ba natin masisiguro na ang Blackbeard Pirates at Revolutionary Army nga talaga ang siyang umatake ngayon sa Holy Land Marishwa? At paano naman kaya nangyari na bigla na lang nagsanib pwersa ang dalawang grupo na to na mayroong magkaibang layunin at prinsipyong pinaniniwalaan? Para sagutin ang mga katanungang yan may unahin na muna nating pag-usapan ng Blackbeard Pirates. Kung matatandaan nga natin sa eksenang to, sa katatapos lang na Egghead Island Arc ay nakainkwentro ng dalawang Yonko commanders ng Blackbeard Pirates na sina Van Ogre at Katarina Devon, ang isa sa 5 elders sa si Saint Saturn. Dito nga may kapansin-pansin na hinawakan ni Devon ang isa sa mga galamay ng demon spider form ni Saint Saturn upang kopyahin ang itsura nito sa pamamagitan ng kanyang mythical nine-tailed fox ability. Habang ginagawa naman nga yan ni Devon ay tinanong niya si Saint Saturn kung ano raw kaya ang ginagawa ng isang Gorosei sa lupain ng mga mortal at pangkaraniwang tao. Pahabol pa nga dito ni Devon ay gayon pa man raw ay nagpapasalamat pa rin sila ni Van Ogre dahil ngayon ngang nasa mismong harapan na raw nila si Saint Saturn ay mas lalong napadali ang pinunta nilang misyon sa Egghead. Pagkatapos naman ngang mahawakan ni Devon si Saint Saturn ay sa kanya sinabi ang mga katagang mission complete. Napatanong naman si Saint Saturn kung ano raw kaya ang pakay ng crew ni na Devon at Van Ogre sa Egghead. Nabanggit pa nga dito ni Saint Saturn na hindi niya raw lubos maisip na ang isa sa pinakamababangis na kriminal mula sa level 6 ng underwater prison Impel Down ay piniling mabuhay bilang isang tagasunod lang. Nakangiti namang sinagot ni Devon ang tila papanunuyan na ito ni Saint Saturn at sinabing ibahin raw nito ang kanyang kapitan dahil si Teach nga raw ay namumukod tangi sa lahat at isang espesyal na individual. Sumagot naman si Saint Saturn at sinabing kahit nga raw ang lahi ng pinagmula ni Blackbeard ay espesyal rin kung may tuturing. Nagulat naman si Devon dahil alam rin pala ng Gorosei ang tungkol sa bagay na yon. Nabase nga sa nagdaang God Valley Incident flashback ay napag-alaman natin na ang pagiging Davy clan pala ni Teach ang siyang tinutukoy ni na Saint Saturn at Katarina Devon. Pagkatapos naman niya ay muling nagsalita si Saint Saturn at sinabing palagi na lang raw merong kakaibang aktibidad ang crew ni na Devon kaya nagtataka raw siya kung ano ba talagang sinisikap na makuha ng Blackbeard Pirates. Pagkasabi niya ni Saint Saturn ay magkasabay namang sumagot sina Devon at Van Ogre at kumpiyansang sinabi ang mga salitang ang buong mundo. Ayan na nga ang isa sa mga ebidensya natin. At kagaya nga ng kanyang ama na si Rox D. Sebek ay nilalayon rin ni Teach na mapasa kamay at mapagharian ng buong mundo. Subalit ano nga bang kailangan munang gawin ni Teach bago niya may sakatuparan ng pangarap niyang to? E di syempre ang babagsakin ng kasalukuyang tumatayong hari ng mundo. Walang iba kundi si Imsama at ang world government. O diba fam? Kaya naman mataas talaga ang tsansa ng Blackbeard Pirates na nga talagang isa sa dalawang grupo na umatake ngayon sa Marishwa. Isa pang mahalagang punto na kailangan nating mapansin dito ay ang misyon ni na Devon at Van Ogre na isinagawa nila sa Egghead. Dahil base nga sa eksenang binalikan natin kanina, ay sinadyang kopyahin ni Katarina Devon ang anyo ni Saint Saturn upang magamit nila ito sa kanilang isasagawang plano sa hinaharap. At ang plano ngang ito ay ang pagpapabagsak sa world government sa pamamagitan ng pag-atake nila sa Marishwa. Malaki ang posibilidad na ginamit ng Blackbeard Pirates ang kinopya nilang anyo ni Saint Saturn upang palihim na makapasok sa Holy Land. At sa punto nga na nakapasok na sila sa Marishwa, ay madali na nilang naisagawa ang kanilang surprise attack na mukha namang naging epektibo dahil ayon na rin nga kay Imsama ay kasalukuyan na ngayong nilalaman ng dagat-dagatang apoy ang buong Marishwa. Ngayon na meron na tayong ilang matitibay na ebidensya na maaring magpatunay na ang crew nga ni Teach ang isa sa mga naghahasik ngayon ng kaguluhan sa Holy Land
ay sunod naman natin ang magsisilbing pruweba ng Revolutionary Army ang ikalawang grupo na kasamang umaatake ngayon ng Blackbeard Pirates sa Marisua. Pagkatapos nga fam ng malaking revelasyong siniwalat ni Dr. Vegapunk sa kanyang ginawang emergency broadcast, ay narinig ng buong mundo ang katotohanan na ang lahat ng mga bansa at kaharian ay nakatakdang lumubog sa ilalim ng karagatan. Sinabi ni Dr. Vegapunk na yun nga raw ang magiging resulta sa oras na mag-umpisa na ulit ang naudlot na malawakang digmaan na nagsimula noong pang panahon ng Void Century, 800 taon nang nakakaraan. At ang kakayahan raw na makapigil sa malagim na katapusang to ay mapupunta sa individual na makakakuha sa kayamanang iniwan ng Pirate King na si Goldie Roger. Kaya naman yun raw ang dahilan fam kung bakit ang kinabukasan ng mundo ay nakasalalay sa sino mang makakakuha ng One Piece. Nabanggit rin nga ni Dr. Vegapunk sa revelasyong to na ang malaking kapangyarihan na siyang responsable sa pagpapalubog ng mundo sa ilalim ng karagatan ay walang iba kundi ang world government. At ang muli raw nilang paggamit sa mga ancient weapons sa paparating na malaking digmaan ang siyang magiging sanhi ng pagtaas ng level ng karagatan na siya naman ngang magre-resulta sa paglubog ng lahat ng mga bansa sa ilalim nito. Dahil nga dyan fa, may mabilis na naalarmang Revolutionary Army kaya agad silang nagsagawa ng pagpupulong kasama ng kanilang mga commanders at iba pang matataas na opisyal. Dito fa may naunawa ng Revolutionary Army na kaya naman raw pala pinili ng mga Celestial Dragons na manirahan sa itaas ng Red Line ay dahil ito ang siyang pinakamataas na lugar sa mundo. At ang ibig sabihin nga raw nito ay kahit nung una pa lang ay alam na talaga ng world government ang kahihitnatnan ng mundo kaya inuna na nilang iligtas ang kanilang mga sarili. Sa dulo naman fam ng pagpupulong ay pinunto ni Dragon sa kanyang mga kasamahan na ang malaking revelasyong to ni Dr. Vegapunk ay maaring magdulot ng mas matindi pang kaguluhan. At ito nga raw ang dahilan kung bakit kailangan na nilang magmadaling may sakatuparan ng layunin ng kanilang grupo. Dahil kung hindi raw nila ito magagawa sa lalong madaling panahon ay maaring mahuli ng lahat. Dahil ang mga mamamayan ng mundo raw mismo ang siyang magpapatayan upang magunahan sa iilang matitirang ligtas na lugar sa mundo. Para bang sinasabi dito ni Dragon Fam na mawawala na ng saysay ang Revolutionary Army kung mauubos na ang mga mamamayan na kanila mismong pinaglalaban. Kaya naman yan na nga fam ang dahilan kung bakit ang Revolutionary Army na nga ang ikalawang grupo na umaatake ngayon sa Marisua. Kumbaga fam, bago pa makakilos ang world government at bago pa nila magamit ang ancient weapons para palubugin sa karagatan ng buong mundo, ay inunahan na kagad sila ng Revolutionary Army. Ika nga ni Dragon ay ano pa nga bang magiging silbi ng kanyang grupo kung ang mismong mga mamamayan na kanilang pinaglalaban ay mauunang maubos at magpatayan. At kung tatanungin naman natin fam kung bakit makikipagtulungan ng Revolutionary Army sa Blackbeard Pirates, ay simple lang ang sagot dyan. Ang layunin lang naman kasi ng Revolutionary Army ay ang pabagsakin ng world government. Nang sa gayon ay wakasan ng pangapi at pangalipin ng mga Celestial Dragons sa mga tao. At kung ang paraan lang para may sakatuparan ng layunin ito ay ang makipagtulungan sa mga pirata, ay malugod itong gagawin ni Dragon. Lalo na fam kung ang kapalit naman nito ay ang kalayaan ng mga nasa mabababang bahagi ng lipunan. Isa pa fam ay hindi naman permanente ang pakikipagtulungan nito ng Revolutionary Army at Blackbeard Pirates. Dahil ito ay isang pansamantalang alyansa lamang upang mapabagsak ang isang makapangyarihang kalaban. At bilang pagtatapos naman fam ay sama-sama natin ngayong balikan ng eksenang to na magpapakita ng intensyon ni Blackbeard na makipag-alyansa sa Revolutionary Army. Dito fam ay masasaksihan natin ang pag-uusap sa pagitan ni Blackbeard at ng isa sa kanyang mga commanders o Titanic Captain na si Lafitte. Makikita natin si Lafitte sa eksenang to na iniuulat kay Blackbeard ang ginagawa ng Revolutionary Army na pagharang sa mga supply ng pagkain papunta sa tahanan ng mga Celestial Dragons sa Marisua.
Sinabi dito nila Fit na mukhang nagiging epektibo nga raw ang ginagawa ng Revolutionary Army dahil nagsisimula ng magkulang ang pagkain sa Holy Land dahilan upang mag-umpisa ng magutom ang mga Celestial Dragons. Sa eksena ngang yan may naobserbahan nila Fit ang pag-atake ng mga miyembro ng Revolutionary Army sa isa sa mga barko na magdadala ng pagkain sa Marisha, habang si Blackbeard naman ay nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng isang Denden Mushi. Kapansin-pansin nga dito ang positibong reaksyon ni Blackbeard pagkatapos niyang marinig ang ulat nila Fit. Dito ay sinabihan ni Blackbeard sila Fit na tigilan na muna ang kanyang panonood at sa halip ay umpisahan na niyang isagawa ang preparasyon para sa kanilang plano. Ano nga kaya ang tinutukoy dito ni Blackbeard na plano? Sa tingin niyo ba susubukan ni Blackbeard na pigilan ang ginagawa ng Revolutionary Army na pag-atake sa mga nagdadala ng supply ng pagkain sa mga Celestial Dragons? Bakit naman yun gagawin ni Blackbeard alam na natin ngayon na nalalaman talaga ni Teach na ang mga Celestial Dragons mismo ang siyang responsable sa pagkaubos ng kanilang lahi na Davy Clan at ang siyang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama na si Rox. Isa lang ang ibig sabihin yan, Wala talagang balak si Teach na pigilan ng pag-atake ng Revolutionary Army at bagkus ay nais pa nga niyang makipagtulungan sa kanila. Yan ang dahilan kung bakit nandun ngayon sila Fit sa isa sa mga operasyon ng Revolutionary Army dahil maaring inatasan siya ni Blackbeard na makipag-usap sa mga tauhan ni Dragon nang sa gayon ay makapag-organisa sila Fit ng isang pagpupulong sa pagitan ng mga pinuno ng kani-kanilang mga grupo. At sa oras nga na makausap ni Blackbeard si Dragon, ay imumungkahin niya rito ang isang pansamantalang alyansa upang magsagawa ang Blackbeard Pirates at Revolutionary Army ng isang surprise at coordinated attack laban sa Holy Land. Alam niyo malaki talaga ang posibilidad na ito na nga ang misyon nila Fit dahil ganito rin ang ginawa ng Blackbeard Pirates dati upang maging isang Shichibukai ang kanilang kapitan. Sa gitna kasi ng pagpupulong ni na former Fleet Admiral Sengoku at ng mga Shichibukai, ay bigla na lang sumulpot sila Fit at minungkahin na si Blackbeard na lang ang ipalit nila kay Crocodile bilang bagong miyembro ng Seven Warlords of the Sea. Kung mapapansin niyo may sila Fit talaga ang nagsisilbing messenger ng crew ni Teach. Kaya hindi imposible na ganito rin ang kanyang ginagampanang papel upang makapag-set up ng isang mahalagang meeting sa pagitan ni na Blackbeard at Dragon. At sa oras nga na may latag na ni Blackbeard kay Dragon ang kanyang ideya, ay tiyak na masisimulan na ng kani-kanilang mga grupo ang planong pag-atake sa Marisha at pagpapabagsak sa world government. O diba Hindi ba't sobrang nagtutugma ang mga eksena ng ating binilikan sa kwento? Kaya mataas talaga ang tsansa na ang Revolutionary Army at ang Blackbeard Pirates talagang dahilan kung bakit biglang napapunta sa Elbaf si Im-sama dahil kinakailangan niya ang karagdagang lakas ng mga giant warriors ng Warland para tapatan ang pinagsamang persa ng grupo ni na Dragon at Teach. Grabe no? Kung magkakatotoo nga yan ay baka si Blackbeard talaga at hindi si Im-sama ang siyang magiging huling kalaban ni na Luffy sa dulo ng kwento. Kayo ano sa tingin nyo? Sasapat na nga kaya ang parehong grupo ng Blackbeard Pirates at Revolutionary Army para mapabagsak ang world government? Ito na kaya ang tinutukoy ni Oda na ikakagulat nating mga One Piece fans na biglang pagbilis ng takbo ng kwento ngayong taong 2026. Ano nga kaya talaga ang One Piece treasure at bakit nasabi ni Dr. Vegapunk na nakasalalay sa makakakuha nito ang kinabukasan ng mundo? Kayo na lang ang bahala na mag-comment kung ano bang masasabi nyo sa pinag-usapan natin ngayon sa video Maraming salamat sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good